Pwede bang pakibati yung katabi? Good morning. Nag-almusal ka na ba? Ah. Hopefully may energy tayo lahat. Meron po ba? Amen? Binabati ko nga po pala ang lahat. Kung may mga bago po dito, welcome po sa Powerhouse Church. Sa mga nanonood po online, pakilagay na lang po, comment tayo dyan, no? Makinig po tayo mabuti. And then let us share and like ito pong ating live ngayong umaga para mas marami pong makarinig. And kung may mga internet po tayo, cellphone, pwede natin i-share yung ating live po para mas marami pa tayong maabot. Amen? So, before we start, gusto ko lang mag-testimony kasi yung mother-in-law ko nagkasakit. No? Nagkaroon po ng gallstones. So, na-operahan po siya kahapon and naging successful po yung operation. Salamat po sa mga nag-pray. No? And ang na lang po ngayon is yung recovery. No? Continuous prayer pa rin po sana. Humingi po ng prayer request sa inyo. And yun lang po, napakabuti ng Lord kasi pinagaling po ngayon ang aking mother-in-law. So, before we start, ang topic po natin to this month po kasi, ano pong sineselebrate natin? Women's Month. Bukod po sa birthday ni Pastor. Nabati na ba natin si Pastor? Happy birthday to you. Yan, napakawalang buhay talaga. Bati na si Pastor George. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Pinutol yan. Pogi, no? Pogi. Talagang lalong tumataas ang faith ng mga powerhouse. Kasi pogi pa rin talaga si Pastor. Joke lang. Kasi ngayon po, Women's Month, tanda natin Women's Month. Pakibati yung katabi natin kung may katabi tayong babae, nanay natin, kapatid. Happy Women's Month, no? Amen. So sa Bible po kasi, medyo mas marami yung lalaki sa Bible. Kung babasahin natin, konti lang talaga yung mga babaeng example sa Bible. No? Pero they were used mightily. And then, naghahanap ako ng pwedeng i-story, i-share. Naghanap ako ng yung someone na hindi masyadong kilala. Kasi yung iba, kilala na natin. Iniisip ko si Delilah, si Jezebel, yung mga para mapatunayan natin na hindi lahat ng babae tama lagi. Hindi, joke lang. Yung mga yung mga may kasalanan ng babae. Hindi, joke lang. Hindi, ginamit din sila ni Lord, no? Para baguhin naman yung mga lalaki. Amen. So, naghanap ako. Sabi ko, ano kaya pwede? Sino nakakaalala ng first week? Sino yung unang shinare? Si Rahab. Pwede paki-flash yung ating PowerPoint pala. Salamat, quiz. Hindi ko alam na kung ano to. Yon. Yung last week's Rahab, no, natanda na, the wonder woman of God, no, that despite yung kanyang past, no, ginamit siya ni Lord, di ba? Paano ba ito i-next? Batayaw. Nakauna siya eh. Ewan ko, ayaw. Yan, pa-next. Yan, si Rahab, no, kamukha siya ni Liza Soberano. Parang kamukha ni Liza eh, no? Tapos sino yung last week, nandito, nakaalala? Na? Kung merong Wonder Woman, ito po, partner ni Wonder Woman, si Superman, men's. May men's po kasi siya, ng pagkatagal-tagal. 12 years eh. Amen? No? Supermen's, no? Nagka-men's eh. So ngayon, nag-iisip ako ng sino kayang pwede nating i-share pa? Yung hindi pa nakikilala, yung hindi masyadong kilala. And then I come upon these women, no? Etong babaeng to walang pangalan, no? Hindi kilala eh. Naghahanap ako ng hindi kilala ito, walang pangalan, hindi talaga kilala, no? Pero yung tiny yung story niya, parang maliit lang sa Bible, no? Hindi masyadong malaki yung nangyari, pero may impact, no? May impact. Even sa New Testament, nabanggit po itong babaeng to. No? So, yung next natin, may hula na ba tayo? Sino? Meron ba tayong guess? Sino kaya yung babaeng ating pag-uusapan? Sino? Nasa Old Testament to. Walang pangalan. No? Pwedeng pa next? Ayaw mag-next talaga sa akin. Yan. The widow of Zarephath. No? Wala siyang pangalan eh. Kayo na bahala kung sinong gusto niyong pangalan. Hindi, joke lang.
Wala siyang pangalan, hindi siya pinangalanan eh. Pero may isang babae sa Zarephath na ginamit si Lord. Panahon po to ni Elijah. Si Elijah po yung isang character natin dito. Yung nakaupong yan. Na maaaring yung iba po sa atin, alam na yung story nito, pero ikakwento ko na lang ulit. Pero before we proceed, in-invite ko yung bawat isa. Can we stand up and let's pray? Samahan niyo manalangin po. No? Invite natin yung presence ni Lord. Ngayong araw na to, maraming salamat, Lord God. We worship you, we honor you, Panginoon. Dinadakila ka namin, tinataas namin, Lord God, ang inyong pangalan, Panginoon. Lord, lumalapit kami, Lord God, with a humble heart, Panginoon. Truly, without you, we are nothing, Panginoon. So we invite your presence, Holy Spirit. We open our hearts, our ears, our minds, Panginoon. Punuin nyo ng Holy Spirit, Panginoon. Maging malinaw sa amin itong mensahe na ito, Lord God. Mabago kami, Lord God, at matuto kaming sumunod sa inyo sa buhay na pinakita nyo, Lord God, sa widow na ito, Panginoon. Maraming salamat for this day, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede pong palakpakan si Lord? Yun. Alam niyo po, babasahin natin Verse 7 to 16. Pero bibigyan ng backstory. Now, tatlong part lang po to. Yung part 1, pag-usapan natin yung widow. Kasi po, before, kung babasahin natin yung backstory, si Lord po nagalit sa Israel ng time na yan. Ang hari po noon, si King Ahab, tapos yung asawa niya, si Queen Jezebel. Tandaan niyo King Ahab, Queen Jezebel. Ngayon, itong dalawang to, nagbaba ng decree na ang sasambahin nilang Diyos si Baal. Dito po yon si Baal. Kung familiar kayo sa ano na yun, Diyos-Diyosan. Ano po? So sabi nila, ito ang sasambahin natin, no, si Baal. And then marami pang ibang Diyos-Diyosan. Actually, dito nag-umpisa yung nag-challenge yung mga gods. No? Dito yon. So, nag-decree, si Lord, hate ni Lord ang idolatry. Alam naman natin yan. No? So, nagnagalit si Lord, He brought judgment sa Israel. Paano? Hindi siya nagpaulan. Sabi niya, tatakpan ko ang langit, no? Haharangin ko I will block the heaven at hindi uulan ng napakatagal. Years po ang inabot, taon. Imagine niyo taon na hindi umuulan, so sobrang init. Anong kasunod nun? Anong mangyayari? Drought. Tagtuyot, no? El Nino. So pag may drought, anong mangyayari? Anong mga problemang pwedeng dumating? No? Madami, di ba? Masisira yung pananim. Ano po? Walang aanihin, walang pagkain, mamamatay yung mga, walang tubig. No? Nauubos yung tubig. Drought tagtuyot No? And it was given by God as judgment, no, sa ginawang kasalanan nitong mga Israelites. No? So, nagalit si Lord, ayaw ni Lord yun no? Tapos, kaya din ginawa to ni Lord kasi gusto niya patunayan na kapag may dumating na problema, walang magagawa si Baal. No? Pag may sinabi si Lord na tumigit tagtuyot, si Lord lang magpo-provide no? Walang magagawa gusto niyang ipakita sa mga tao na yung Diyos-Diyosan nila walang magagawa no? Sa panahon ng tagtuyot. Amen? So, yun yung pinakita ni Lord. No? Gusto nilang ma-realize ni Lord na itong mga taong to para magsisi at lumapit sa Diyos. Alam niyo po, Elijah was a man of God. Prophet po siya, prophet. No? Ang tanong, si Elijah po ba naapektuhan ng drought? Naapektuhan po ba siya? Apektado siya. No? Apektado siya. Actually, kaya kung babasahin natin yung unang verse niya ng chapter 17 sa 1 Kings. By the way, kung may Bible po tayo, pwede niyong basahin. Ano po? Pwede niyong i-check sa ating mga Bible. No? And then, Elijah was affected. He was a man of God, pero apektado siya ng problema. Apektado siya ng judgment, no? Na tinalaga ni Lord. Hindi ba dapat exempted siya? No? Actually, in revelation ni Lord dito, wala pong exempted sa problema. Amen? Lahat may struggles. Amen? Sinong walang problema? No? Apektado po tayo lahat. No? We are affected. We have problems. Pero ang kaibahan po ni Elijah, si Elijah, may Diyos. No? And ang sinasamba ni Elijah, yung tunay na Diyos. Yan po ang maging kaibahan ng mga Kristiyanong sa mundong to. No? Kasi we are worshiping the true God. And when God is with us, God will provide for us. Tandaan natin yan When God is with us, God will provide para sa atin. Tulad po ni Elijah, kung babasahin natin yung chapter 1, God provided food for Elijah.
na tsaka tubig sa gitna ng tagtuyot. Yung iba naghihirap, pero si Elijah nakakakain, nakakainom. Paano po? Unang-una, binigyan ni Lord si Elijah ng tubig. O, dito sa brook na to, yung brook, para siyang daluyan ng tubig, para siyang maliit na ilog, dinadaluyan ng tubig, stream. No? Sabi, dito kayo inom. No? Ito yung magiging source of water mo. Tapos, yung pagkain mo, ganito mangyayari. Ha? Sino nagpo-food panda dito? Or Grab? Order kayo doon? Wala? Wala na order doon? Di ba may mga food delivery, nagpapadeliver. No? Nagpapadeliver. Dati po, si Lord nagpadala ng personal delivery kay Elijah. No? Ito yung pinakaunang food panda service. No? Although hindi panda yon, raven. Sabi ni Lord, magpapadala ako ng raven. Yung raven, dadala ka ng pagkain umaga at gabi. Twice a day. Ang dadalhin sa'yo, meat and bread. Sandwich. Sarap, no? Di ba? Provided ni Lord yung pagkain. Kaso, ang nangyari, dito sa verse na to, natuyo. Siyempre, tagtuyot nga eh. So technically, natuyo yung stream. Natuyo yung brook. No? Eh, hindi ko alam na nangyari sa raven. Namatay. No? Siyempre, tagtuyot. No? So wala na siyang makain. No? Kaya ang sabi ni Lord, dito ka pumunta. No? Nagkaroon ng redirection. Ni-redirect ni Lord. Hindi, may mas maganda akong bibigay sa'yo. No? Ito, dito ka pumunta. Saan pinapunta si Elijah? Dito na po papasok yung widow. Pumunta ka sa Zarephath. Basahin natin yung verse 7. Yan. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. Backstory ulit, yung Zarephath po, ano po pala to? Sentro ng worship ni Baal. Ito yung main city kung saan yung mga tao talagang worshiper ni Baal. Parang dito yata nag-start. Ito yung naging main center eh. Ano po? So doon pinapunta si Elijah. Noong time na yun. Sabi, manatili ka dyan, stay there. May inutusan na akong widow, magpapakain sa'yo. No? May magpapakain sa'yo dyan. Hindi na raven, widow. Na nire-direct si Elijah. Ngayon, itong widow, pag sinabi pong widow, anong ibig sabihin ng widow? Balo. Meron po ba ditong balo? Balo, wala. Ate Cynthia, ay, ito po. Ayan si Ma'am Arlene, mga widows po natin dito. No? So, yung mga widows po kasi, technically, ito yung mga taong namatayan ng asawa. No? Kung sisimplihan natin, ito yung mga babaeng namatayan na, no? Hindi po sumakabilang bahay, sumakabilang buhay po. No? So, siguro yung iba pinagpe-pray pa. Joke lang. Di ba? Widow. Sumakabilang buhay na. No? Anyone. And in the culture before, pag widow ka, mahirap po yun. Mahirap maging widow nung panahon na yun. No? Bibigyan ko po ng idea. Kasi before, hindi masyadong may opportunity magtrabaho mga babae. Lalo na sa kultura nila before. No, ang nag-work talaga lalaki, ang magpo-provide talaga lalaki. Yung babae sa bahay lang. No. Although may mga work na pang babae like midwife, no. Pero yung opportunity kasi konti lang eh. Hindi naman lahat sila midwife, di ba? So, ngayon, ang nangyari itong widow na to is ayaw mag-next. Pa-next nga ako, quiz. So, yung widow po kasi, may other terms dyan eh. May other idea. So, it means deprived, cut off, stripped bare, or abandoned. No, abandoned. In this Bible po, yung widow po is yung woman bereft, deprived of full provision or flourishing that could be provided by a husband or a family. So, taghirap. No. Taghirap po. Actually, minabasa pa ako, usually ang connotation sa mga to, ito yung mga taong living in extreme poverty. Walang tumutulong sa kanila eh. Walang nagpo-provide eh. No? Yung tanging tatay o asawa nila na nagpo-provide namatay. So naputol yung supply. No? Eh sila naman, wala naman silang background sa work. Karamihan sa kanila. So, mahirap. No? Mahirap po yung sitwasyon ng widow na to. So yung widow, mahirap na nga yung sitwasyon, nagtagtuyot pa.
Nagtaghirap pa. No? So para siyang kinombo ng kahirapan. No? Sino dito yung mga kinokombo ng kahirapan? Di ba? Tagtuyot na no? Ang hirap na ng buhay, nagka-pandemic pa. No? Di ba? Nagka-problema pa sa bahay, no? Nagka-problema pa sa trabaho. Hindi po ba? So na-deprive. No? Na-deprive tong babaeng to. So kawawang kawawa No? So yung tanging provider namatay. Unlike po today, pag naiwan, no, ngayon po kasi marami na opportunity, amen? Marami opportunity marami ng babae nagwo-work talaga. Sa company namin, naghahanap talaga, mga babae din hinahanap na na kung siya mag-apply, nag-plug marami ng options sa mga babae ngayon to work. Hindi na ganun katulad dati. Pwede ka magbenta, no? Kaya may mga online sellers tayo, di ba? Wag work, hindi po ba? So may opportunity na. Kaya may mga tinatawag tayong strong, independent woman. Sino din yung mga strong, independent woman? No? Alam niyo may mas malakas pa dyan? A strong, God-dependent woman. Amen? And ito yung story ng widow na to. Makikita natin dito. Now, sa sitwasyon na to, naghihirap yung widow sa lahat kulang. Tinamaan ng tagtuyot. Lalo pang naghihirap. So yung sitwasyon niya is something na very, very dire. Na kumbaga. Actually, mamamatay na nga. Kung napanood dati yung video, last meal na nila. No? Last meal na daw nila yon. No? Tapos ngayon, inutusan si Lord. Inutusan si Elijah pala ni God. Sabi, Elijah, ito magpapakain sa'yo. Widow. No? Hindi ka ba magtatanong, Lord, wait lang. No? Tama ba yung narinig ko? Widow? No? Siguro naman, Lord, may mga mayaman doon sa lugar na yon. Ba? Siguro kahit middle class lang, Lord. No? But widow. Di ba? Nakakapagtaka no? Di ba dapat ako pa yung magbigay doon? Paano niya ako papakainin? Di ba dapat ako mag-provide para sa kanya? Ako tumulong para sa kanya? Paano niya ako tutulungan? Di ba? Nakigets natin? Sa dami ng pwedeng gamitin ni Lord, bakit yung widow? It was a question. No? Pero alam niyo kung pinaalala sa atin ni Lord dito, yung 1 Corinthians 1 verse 27. Ayaw mag-next. Pwedeng pa next. Ayun, yan. Dito pala dapat ako tumapat. Sabi dito sa 1 Corinthians 1:27, God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Alam nyo, madalas na ginagamit po ni Lord, yung mga weak. Sino yung mga weak dito? Amen? Yung mga walang kakayahan. Yung mga may pagkukulang. Alam nyo po, si Gideon, isang ginamit ni Lord, example si Gideon po ginamit ni Lord. Alam mo si Gideon po, kung babasahin natin yung story sa Judges, si Gideon, siya yung pamilya niya yung pinakamahina sa bayan nila. Tapos, sa pamilya niya, siya pa yung pinakamahina. No? Talagang pinaka-weak. Hindi siya pang sundalo. Pero siya yung ginamit ni Lord para tumalo ng libo-libong sundalo. No? Siya yung nag-lead ng 300 army to defeat thousands of their enemies. Ginamit ni Lord. Si David, sino nag-expect na bata ang gagamitin ni Lord? No? Na tumalo sa Goliath. Di ba? God will always choose. No? Madalas pumili si Lord ng mga tao mahihina. No? Kaya kung ikaw mahina, pipiliin ka ni Lord. Amen? Kung ikaw may pagkukulang, kakulangan, pipiliin ka ni Lord. Magagamit ka ni Lord. Minsan kasi tayo, nawawalan tayo ng kumpiyansa, hindi naman magagamit ni Lord, hindi magaling. Yung 12 disciples po ni Lord, hindi lahat yun aral. Karamihan doon mangingisda. But they were able to share the word of God. No? Ginamit ni Lord. Kaya nasabi dyan God chose the weak things to shame the strong. Why? Kasi po, dito po natin makikita na ang Diyos ang gumalaw, hindi yung tao. Amen? Na ang Diyos ang kumilos, na ang Diyos ang may dahilan kung bakit nanalo, hindi ang tao. Amen? Maaaring you are struggling, maaaring marami sa atin dito, maraming problema, depressed, nahihirapan. Maraming pagkukulang, sabihin mo, hindi pa ako magaling, weak pa ako. Mahina lang ako. No, pwedeng ganon. Pwede mo sabihin, hindi ako mayaman. Pwede mo sabihin, bata lang ako. No? Feeling mo, hindi ka magagamit ni Lord. Kapatid, gagamitin ka ni Lord. No? Tandaan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord.
No? Amen? Mas gagamitin ka ni Lord, no? Mas makikita sa iyo. Because God is going to show His power through these people. Amen? Through this widow. Na makikita ni Elijah, hindi yung widow magpo-provide sa iyo, ako. No? Sabi ni God. Amen? Nasaan yung isang verse? Yan. So, I want to, sabi dito, God can use you to be a blessing that no one is expecting. Na? Di ba? Yung, sa tingin mo, inaasahan ba ni Elijah yung raven? No? Di ba dapat tao? Ang weird, no? Pero that's the supernatural power of God. No? When God blessed, hindi mo aasahan. So dito may na-experience ko doon, bigla mo na lang, uy, hindi ko expected to No? We can be used by God. Ano mo? Gagamitin po tayo ni Lord. Ikaw. We can be a blessing to others. Hindi lang po monetary. No? Pwedeng ikaw yung maging blessing sa tao, magbigay ng peace. No? Magbigay ng encouragement. Di ba? Kaya ang gamitin, Lord, to be an encourager, no? to win souls and make disciples, you can be used by God. No? To share His word. Di ba? God can use us. Tulad ng widow sa story. Amen? So marami sa atin dito, parang katulad ng widow. Pero basagin natin yung idea na hindi tayo magagamit ni Lord. God can use anyone. Amen? Part 2, punta tayo sa part 2. Kasi sa part 2, ito maganda, may pangako. Ano? Ito, sino dito yung napangakuan? Tapos di natupad. No? Hindi natupad, no? Na bitter. No? Ano ito, may pangako po dito. Basahin natin, Sa verse 10, so Elijah, man of God to Man of faith, sumunod. Sige Lord, punta ako dyan. Hindi na siya nagtanong. Hindi siya nag-argue kay Lord. Ba't itong widow ang gagamitin niyo, Lord? Hindi. Sumunod agad siya, pumunta siya doon. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. Now, hindi ko alam kung paano niya na-identify na yun yung widow na sinutukoy ni Lord. Now, hindi ko alam kung paano. Pero tinesting niya Sabi niya, tinawag niya. Ate, di ka. Now, pwede po ba makahingi ng tubig? Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Kasi, how? Di ba? So, yung babae, sabi dyan, as she was going to get it, so willing siya magbigay. Tanda natin willing magbigay. Kukulan No? Humabol to si Elijah. Humabol. No? Paano na rin? Pahingi na rin ng tinapay, ng cake. Humahabol no? Tapos, doon na nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng medyo slight problem. Tinawag niya, humingi ng tubig, pumayag. Pero nung humihingi na ng tinapay, teka, no? Sandali lang, wait lang, nahirapang sumunod nung tinapay na. Bakit? Bakit po? Ano nangyari? Kasi sa verse 12, as surely as the Lord your God lives, sabi ng babae, I don't have any bread. Wala akong tinapay, wala akong cake, no? Wala po akong Goldilocks nadala dito. Ang meron lang ako, flour sa jar na konti na lang, tapos little olive oil in a jug. Konti na lang, paubos na. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Grabe yung kahirapan ng last meal na nila. Sino dito yung may last meal na? Wala pa na. No? Di ba? Pag last meal mo, masarap yung gusto mong kainin di ba? Ito, wala na talaga. Sobrang hirap. Ano na to? Huling pagkain na namin. Pagtapos ito, wala namin kakainin. Mag-aantay na lang kaming mamatay. Ganun katindi yung mamamatay na po yung widow. No? Yun yung destiny niya. She will die. Kasama nung kanyang anak. Hindi po ba? So, nag-aantay sila. Kung titignan natin, kawawa naman tong taong to. No? Grabe naman to si Elijah. Last meal na nga, kinuha pa. Di ba? Sino dito yung may parang huling hugot mo ng ng tinapay, tapos may nangihingi pa sa'yo. Di ba? Parang, akin na nga lang to Di ba? Yung last mo na, tapos may nangihingi pa. Parang gano'n yung nangyari. No? So, tindi naman ito yung Elijah. No? Hindi na naawa doon sa babae.
Ang sabi pa niyan, unahin siya. No? Unahin pa siya doon sa anak niya. Na minsan po kasi, ganito tayo kay Lord. Titingnan natin kasi, no, parang, I do believe, ang nanay, kaya niyang gawin ang lahat para sa anak. Tama po ba? Sa mga nanay dito, you want to do something, you want to give the best, no, para sa anak natin. Tama po ba? You're willing to give your best. You're willing na unahin yung anak mo. Tapos sasabihin ni Elijah, hindi, unahin mo ko. No? Hindi ba may papasok sa bahay nyo? Na unahin mo ko, wag yung anak mo. Parang ang hirap sundin, no? Sino ka ba? Actually, hindi niya kilala si Elijah. Ay, hindi niya kilala. Ano siya? Stranger. Di ba? Sabi nga sa atin, do not trust a stranger. Di ba? Stranger tong taong to. Tapos sasabihin kang ganun. So kaya sabi ng babae, teka lang, hindi ko kayang ibigay ang request mo. Sometimes, ganito po tayo kay Lord. Minsan, hindi tayo makasunod pag feeling mo mawawalan ka. Yung water, okay lang. Ibig sabihin, may water pa siya, kaya niya kayang ibigay. Pero nung nanghingi ng tinapay, yun yung bagay na kulang siya. Pag ito binigay ko, mawawalan ako. Kaya nag-hesitate siya magbigay. Kaya nag-hesitate siyang sumunod. Minsan, kay Lord, ganito po tayo. No? Nag-hesitate tayong sumunod kasi feeling mo, ikaw yung mawawalan. Hindi po ba? Lord, kulang yung sweldo ko ngayon eh. No? Hindi muna ako magta-tights. Mawawalan ako, Lord. Amen? Lord, wala pa akong tulog. Ang aga-aga ng church. Di ba? Paano naman ako? Di ba? And Lord, ngayon lang ako magpapahinga eh. May cell group pa. Amen? Pasok ako, tapos may cell group. Di ba? May midweek pa, may outreach pa. Di ba? Minsan kasi ang hirap sumunod pag, alam mo yun, nai-inconvenience ka na. No? Pag naaabala ka na, di ba? Pag may mawawala na sa'yo, how many times nahirapan tayo, we disobeyed God for our own convenience? No? How many times? Kaya po sana, ayaw mag-next. Sana po, we have to obey God. No? Because obedience will get hard kapag it's causing us inconvenience. No? Do not let the inconvenience cause your disobedience. No? Minsan pag mahirap na, ayaw na eh. No? Madaling sumunod pag may blessing. Pero pag tagtuyot, no? Madaling sumunod pag may blessing kay Lord. No? Excited ka. No? Kasi natupad na-answered yung prayer mo, natupad yung blessing, nabigyan ka ng blessing ni Lord. Pero paano pag wala? No? Andun pa rin kaya yung excitement, yung passion. Amen? Susunod ka pa rin ba? Amen? Pa-next nga ko yan. Do not let inconvenience affect your obedience to God. Katulad ng babae. Ano po? Yung babae, last meal na. No? Pero binigay niya yon, sinunod niya. No? Last meal na eh. Madaling sumunod pag may blessing. Pero ang totoong testing ng obedience, panahon ng tagtuyot. Amen? So, ang ginawa po ni Elijah, if we are going to read the next verse, sabi dyan, pa-next nga quiz, ayaw talaga mag-next, ikaw na lang mag-next. Sabi sa verse 13, Elijah said to her, do not be afraid. No? So, ibig sabihin, natatakot yung babae. Kasi nga, sabi ko nga, stranger to, baka lang i-scam to. Di ba? Sino dito yung pinangakuan? Uy, pag dito ka nag-invest, kikita ka ng malaki. No? Bigay mo sa akin yung pera mo. I'll give you 100% return. No? In 2 months, in 1 month. Di ba? Kaya natakot siya eh. Baka ma-scam ako nito ah. Scammer ata to ah. Ano po? Naintindihan mo, kaya maintindihan mo po, natakot yung babae. Kaya sabi ni Elijah, in-encourage niya, huwag ka matakot. Ha? Sabi niya, go home and do what you have said. But first, make a small loaf of bread for me. Ha? Sabi, for me. First, make a small loaf of bread para sa akin. No? Hindi para sa anak mo, hindi para sa iyo, para sa akin. Sabi, and bring it to me and make something for yourself and your son. So pagkatapos mo akong pakainin, tsaka kayo kumain ng anak mo. Tsaka kayo kumain. Mukhang scam, di ba? Mukhang scam eh. Alam mo, sabi nga, last, ano na to eh, isang tinapay na lang yung magagawa nito.
So, hindi ko alam kung bingi ito si Elijah, pero paano niya nasabing, after mo akong pakainin, tsaka ka naman gumawa ng para sa inyo? Last na nga yun. Ano? Nagigets natin? Last na yun eh. Ano yung ipanggagawa nila? Kasi po, ito yung sinabi na Lord. May pangako si Lord eh. Ang scam, too good to be true. Tama po ba? Pero pag ang Diyos po nagsabi, it's too good to be false. Ayan. Amen? Sabi dito, for this is what the Lord said. Dito na nagbago yung ihip ng hangin. Verse 14, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends the rain on the land. Tinde, no? Sabi, hindi mauubos yung laman yan. Kung alam mo konti yan, hindi yan mauubos. Yung flour mo, yung konting oil na yan, hindi yan mauubos. Sino mahilig sa Anli? No? Anli Samgyupsal, Anli drinks, di ba? Sabi nila, ito Anli. No, I will supply you unlimited. No, may source na unlimited. Ito yung sabi ng Diyos. Mukha bang too good to be true? No? Kung sa tao po manggagaling yan, scam yan. Pero sa Diyos, si Lord po nagsabi. No? Pag si Lord nagsabi, naniniwala ko there is power sa salita ng Diyos. No, ito po yung pangako ng Diyos. Sabi nga kanina, may pangako ang Diyos. Ito yung pangako ko sa iyo. Unahin mo yan. No? Pakainin mo si Elijah. Hindi ka magugutom. I will supply your needs. Hindi ka na magugutom. Yung anak mo, yung pamilya mo, hindi magugutom. Hindi kayo magugutom. Ano? I will provide for you. Amen. Ito po yung pangako ng Diyos. It is God's promise. Hindi po si Elijah nag-promise niyan. Si God po nagpangako niyan. And naniniwala po ako si God pag nagbigay ng promise, hindi niya babaliin. Amen? Hindi niya babaliin yan. Ano po? If we are serving God, an all-powerful God, hindi niya babaliin yan. God has a promise for us. God will never break His promise sa iyo. And ni-remind po ako dito ni Lord, kasi nga sa Matthew chapter 6, verse 33, kung babasahin natin, quiz pa next nga ako. Sabi diyan, unahin mo ko at ang aking katwiran. Seek first the kingdom and His righteousness and all these things will be added to you. Kasi po yung passage na yan, kung babasahin natin ng buo, ina-encourage yung mga tao, huwag kayong mag-alala. Kasi po yung mga tao masyadong nag-aalala. Anong kakainin ko, anong isusuot ko, anong pang-tuition ko, anong ipang-bibili ko. So worried about this world. Na nakakalimutan ng unahin si Lord. Kaya minsan, inuuna mo na yung trabaho kaysa kay Lord. Kasi akala mo yung work, yung magsusupply sa'yo ng panggastos mo, ng everything na kailangan mo, hindi. Unahin mo si Lord. Kaya sabi diyan, seek first the kingdom of God. Kasi ang pangako ng Diyos, pag inuna mo ako, all these things shall be added to you as well. No? Lahat ng alalahanin mo. Amen? Uunahin ni Lord. God will provide. God will provide. If you put God first sa iyong mga priorities, sundin mo tong utos na to. Utos to eh. Put God first. Hanapin mo. Unahin mo. Utos yan ni Lord. Pag yan ginawa mo, yung promise ni Lord, makukuha mo. Amen? You will receive the promise of God. Now, there is a promise behind every obedience sa Panginoon. Amen? Yung promised land, kaya nila nakuha, sinunod nila si Lord eh. Sabi ni Lord, sugurin nyo. No? Mag-marcha kayo, paikutan nyo. Nakuha nila yung promised land. Amen? Again, there is promise behind obedience. God is challenging the widow's faith. No? Nakaka-challenge yun. Especially pag ikaw, sinabihan gano'n, teka lang, last ko na to. Akin to, this is my everything. Na minsan, pag everything na yung usapan, nagkakaproblema ng tao. Di ba? So, china-challenge yung faith. Unahin mo ko. Unahin mo yung sinasabi ko. Napakainin mo si Elijah. Itong mamang to. I will supply unlimited oil and flour sa buhay mo. Hindi ka magugutom. No? I will bless you. Di ba? Kung tayo po kaya yung widow nung time na yon, susunod po ba tayo kay Lord o hindi? Are we going to put our trust to God or hindi? No? Sa ating buhay po ngayon, are we going to put our trust to God? Are you willing to obey the instructions of God? Magtiwala sa Kanya kahit parang mawawalan ka? Kahit parang ikaw yung adehado, kahit parang lugi ka, susunod ka ba kay Lord? No? Are you willing to let go
At bitawan yung everything na yan. No? Yung buhay natin para sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Ano pong gagawin natin? Which brings us, no? Actually, basahin ko lang yung next slide. Pa-next nga, quiz. Yung part 3 po yan, hindi ko napalitan. Pabalik muna, quiz. Basahin natin yung passage. Verse 15, she went away and did as Elijah had told. Ang ginawa po ng babae, yung faith niya, ginamit niya. Sige, I'll put my faith in you. Sa sinabi ng Diyos, ng Diyos mong buhay. Maniniwala ako dyan. So she went away and did as Elijah had told her. So there was food. Nung ginawa niya yon, nagtaka siya. Aba, ba't meron pa din? Ba't parang di nauubos? Ba't parang di nababawasan? So there was food every day for Elijah and for the women and her family. Apektado po lahat. No? Apektado lahat ng nakapaligid sa kanya. Her family. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry in keeping with the Lord spoken by Elijah. Nung sinunod po niya, nung in-enable niya yung faith niya, na-receive yung promise. Ano po? So sabi sa next dyan, faith will always enable you to act. Tama po? Naalala ko nung mentoring, kaya po sana kung makakasama tayo sa mga mentoring, no, last mentoring kay sa Wisdom Church po, sama tayo. Isang naalala kong tinuro doon ni Bishop Rene, obedience will not be possible without faith. Mahirap sumunod, no? Pag walang faith kay Lord. Nagkakaroon ng problema. No? Kaya po, minsan, pag ikaw nahihirapan ka sumunod kay Lord, hindi yun problema ng it's a problem of faith. No? Nagtitiwala ka ba kay Lord? Yun yung tanong dun eh. Di ba ba? It's a problem of faith. Ang totoong faith po, dapat it will always enable you to act. Kaya po ang sabi sa book of James, faith without work is dead. Ano po? Hindi yun yung tunay na faith. Ang tawag doon, fake. No, ang totoong faith, may ginagawa, may galaw, may aksyon. Di mo ba? Hindi pwedeng, minsan po kasi ang tao, marami nagsasabi, I have faith in God, pero hindi masunod si Lord. Hindi magawang unahin si Lord. Hindi makapagsimba, pero may faith daw kay Lord. No? Marami pong tao, they have faith daw in God, pero hindi mapakita sa gawa. Dapat, ang totoong faith po, nakikita sa gawa. Lumalabas yan. Ano po? Ngayon, if you want God to move sa buhay po natin, kailangan natin ng faith. No? Kasi pag mayroon tayong faith, tsaka lang tayo makakasunod. Katulad nung ginawa ng babae, nagtiwala siya, kaya siya sumunod. No? Nagtiwala siya, kaya siya sumunod. God is challenging the faith ng widow. So, ang ginawa ng widow, she accepted the challenge. Ano po? Sinunod niya. She followed through. Ginawa niya. And then, na-receive niya yung pangako. Ganun po yun. Ganun po. Ganyan po mangako si Lord. No? Nakakalungkot lang talaga kasi minsan ayaw nating sumunod kay Lord. Nahihirapan tayo sumunod kay Lord. Why? Faith po yan. Faith. Kaya palakasin natin yung pananampalataya at tiwala natin kay Lord. Ano po? Kaya minsan nahirapan tayong gawin yung Matthew 6:33. Faith yan eh. Faith kay Lord yan eh. Unahin mo ba si Lord o hindi? Again, hindi ko it's a personal matter. It's between you and God. Ano po? Maniniwala ka ba o hindi? So sana po na-encourage tayo sa ginawang faith nitong babaeng to. Ano po? Na in-enable niya, may action, may ginawa siya. Na may pagsunod, nagtiwala siya talaga sa utos ng Diyos. Amen? If you have faith in God, makikita po yan sa buhay natin na inuuna natin si Lord. Ano po? Sino na-challenge ang faith? Na, hindi ko lang naidagdag dito, pero may part 4 to. Na, kanina ko lang kasi kung babasahin natin yung story, minsan dyan lang natatapos eh. Pero if we are going to read, quiz pa next nga ako. Sa 1 Kings chapter 17 to 24, yung drought, matagal po yan, no? And then some time later, lumipas yung mga panahon, araw, buwan, yung babae, yung anak niya namatay. No?
Sabi ko, tinamaan ng sakit. No? Sabi niyan, he grew worse and worse, tinamaan ng sakit, and finally stopped breathing. Namatay yung anak ng babaeng balo. No? Namatay po. How come, na nilagay ko na yung faith ko kay Lord, bakit nangyari to? Minsan, kina-question natin si Lord, no? Lord, I put my faith in you, pero ba't parang ganito? No, ba't ko naranasan tong ganito? Ang sakit, no? Nagtiwala ako sa inyo, Lord. Kala ko ba mabubuhay kami? No, hanggang matapos yung drought, ba't pinatay niyo yung anak ko? Parang naninisi na siya eh. No, I know, what did you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? No. Naninisi na eh, no? Minsan, ganyan po tayo idadaan ni Lord sa faith. No? Ganyan po ni Lord, ile-level up yung faith natin. Because this time, pinalago ni Lord yung faith ng babae. No? Ito po yung time na nag-level up yung faith ng babae. Paano? Hinayaan ni Lord mamatay yung anak niya. Parang contradicting, no? No? Pero kung babasahin natin yan, nabuhay po yung bata. No? Nabuhay yung bata. Yung miracle po nung una, di ba ang miracle nung una, pinapakain si Elijah ng raven. And then pinakain siya ng babae. And then nagkaroon ng unlimited supply. Miracle yun eh. Supernatural yun eh. No? Supernatural yun. Pero hindi pa pala tapos doon. Tines ulit yung faith niya. Amen? God will keep on testing our faith. No? If God wants to level our faith up, nile-level up niya rin pala yung trials. No, yung struggles, yung problems, nile-level up pala yan. No, para mas lalo kang tumibay kay Lord. Tapos binuhay ni Lord yung bata. Grabing miracle na yon. Ano po, pag may nabalitaan tayo dito ngayon na may bumuhay ng patay, trending yon. Amen? Trending yun. It defies any logic. No, it's something that's supernatural. Walang ibang makakagawa ng kundi si Lord. Kaya nasabi ng babae sa dulo, now I know that you are a man of God and that the word of the Lord from your mouth is the truth. Mas lalo niyang na-discover, totoo nga. Totoo yung Diyos na sinasamba mo. No? There is power in God's words. No? Naniwala siya. Naging totoo. Amen? So mas lalo niyang nakilala si Lord, mas lalong tumibay yung faith niya. Dinadaan tayo ni Lord sa mga trials and nagle-level up yan. No? At sa pag-level up niyan, ang purpose lang ni Lord, i-level up din yung faith natin. Amen? Para mas lalo tayo makasunod. No? Kaya kung minsan, sinusunod mo si Lord, tapos parang, Lord, parang dehado ulit ako No? Sundin mo lang ulit. Sumunod ka lang kay Lord. Manatili kang tumatayo. Manatili kang sumusunod sa Panginoon. Madi-discover mo, ito pala yung gustong ipakita ni Lord. Amen? So itong buhay po ng babae, niremind lang tayo, ganito po pala maging isang Christian. This is how Christians should live. This is the real Christian life. No? Because ang Christian life po, ang Christian dapat po disciple. Ang totoong Kristiyano, disciple ni Lord. Amen? Ang totoong Kristiyano, disciple ni Lord. Pag sinabi mong disciple, merong pong cost. May cost yan. Remember, yung sinabi ni Lord sa Luke 9 verse 23, He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily and follow me. You must deny yourself. Following God starts with denying yourself. Tandaan natin following God starts with denying yourself. Paano ibig sabihin yan? If you're having a hard time following God, you're not denying yourself. May part pa sa'yo na buhay. Ayaw mang isuko kay Lord. Ano po? Following God starts with denying yourself. Minsan kasi, hirap tayong sumunod kay Lord. Ayaw nating bitawan yung flour at oil. No? Ayaw nating i-let go. Marami tayong flour at oil sa mundo, sa buhay natin. Ayaw nating i-let go sa Panginoon. Minsan you cannot give time to God para makasunod. No? Paano tayo susunod kay Lord? Yung oras mo, hindi mo maibigay. No? Yung buhay natin, hindi natin maibigay. Hindi po ba? You have to deny yourself in order to do that. You have to make sacrifice talaga in order to do that, in order to follow the Lord. Kasi minsan, we want the promise, pero ayaw ng pagsunod. No? We want the promise, but we do not want to obey. Doon nagkakaproblema ang tao.
Ano po? Yun ang nagkakaproblema. So, mahirap yun. No? Eventually, makikita natin ang pangako ng Panginoon pag sinusunod natin siya. We have to deny ourselves, pick up our cross, and then follow God. Ganun po yung tama. Ano po? So, if you're thinking na baka mawalan ako if I follow God, hindi po ganun. Tsaka ka lang magkakaroon ng kapunuan pag sinunod mo si Lord. Yun po ang tunay. Yun po ang totoo. Tsaka ka magkakaroon ng kapunuan, God will supply everything you need pag inuna mo't sinunod siya. Tulad nung ginawa ng widow. Sinong gusto maka-experience ng something supernatural sa buhay niya? Something nagawa ng Diyos. No, if we want God to really move in our lives, unahin natin siya. Yan po yung message nitong widow na to. Amen. Sino pa yung natutunan? Hopefully, nag-level up yung faith natin. No, and magawa natin talaga itong pinapagawa ni Lord. No? Sige po, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Thank you for your word, Panginoon. Thank you for the life of the widow na ginamit you, Lord God, for Elijah, Panginoon. Na pinakita nyo sa amin how to really obey you, Lord God, despite na nahihirapan na kami, despite na may problema na kami, despite of everything happening around us, Panginoon, na manatiling sumusunod sa inyo, manatiling naniniwala sa inyo, manatili yung faith namin sa inyo, Lord God. And Lord God, we pray, Lord God, na patuloy yung palakasin ng aming faith. We always want to seek you, Panginoon. Always level up our faiths, Panginoon. So that we can be a blessing sa buhay din ng maraming tao sa paligid namin, Panginoon. And I rebuke all the works of the devil, Panginoon, gagawin ng demonyo, Lord God, sa aming buhay. We cast them out, Panginoon. And Lord God, I pray for the supplication, Panginoon, na manggagaling sa inyo, Lord God. Kabunuan, Lord God, na manggagaling sa inyo for our lives, Panginoon. And maging testimony din ng aming mga buhay, Lord God, on how great you are, Panginoon, so that other people will know na ikaw ang tunay na Diyos, Lord God. Maraming salamat for this day in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Going back to the Zarephath lady, yung babae doon, no? Yun ay isang nanay. Sabi natin lahat, nanay. Alam niyo, ang mga nanay, ang isang kaligayahan niyan sa buhay ay makakita ng punong ref. No, pag nakakita yan ng punong ref, nakangiti yan. Diba? Pag nakita niyan puno yung ref, pag puno yung lalagyan ng bigas, masaya yan. Pagka nakikita nila yung ganon, they feel secured. Amen. Kasi hindi po dahil sa matakaw po sila. No? Kasi ang nanay, ang isa sa pinakakinakatakutan ng nanay, kapag nagutom yung kanyang anak at wala siyang maibigay. Yan ang isa sa pinakamatinding takot ng mga nanay. Amen? Nakakita ako ng bagong nanay, yung first time maging nanay. Tapos, ang problema niya, yung wala siyang breast milk. Wala masyadong lumalabas na gatas sa kanya. Tapos yung nanay, umiiyak. Sinisisi niya yung sarili niya. Anak, sorry. Kasi, alam mo na parang ang sakit-sakit sa nanay noon na hindi niya maibigay yung kailangan ng kanyang anak. Kaya lang ito yung matindi rin eh. No? Nung dumating si Elijah, ang ginagawa, gusto ko makita niyo ito mabuti ang ginagawa nung nanay, kasi nga nabiyuda eh. Alam niyo noong araw, ang isa sa pinakakawawa sa lipunan nung mga panahon na yon ay kapag biyuda. Ano? Kapag biyuda kasi, wala na siyang aasahang lalaki to support him. Palagay ko nga, kaya minsan merong idea of feminism ngayon. Kaya sabi, hindi pwede yan. Kasi nung araw, kokonti talaga ang opportunity para sa mga babae mas makapagtrabaho. No? Kaya umaasa talaga sila sa tulong. Ano? At yung ginagawa ng babae,
Ang sabi, namumulot ng kahoy. Ba't siya namumulot ng kahoy? Gagawing panggatong para sa kanilang huling pagkain. At pagkatapos nun, ano daw gagawin nila? Pagkatapos kumain, ano? Iintayin na nilang sila ay mamatay. Ganon ka-hopeless yung sitwasyon. Ito na yung last. Anak, ha? Enjoy mo na itong mabuti. Alam mo, gusto ko i-picture out nyo yung sitwasyon eh. Ang panahon na yon ay ibang-iba sa panahon ngayon. Ang iba ang bahay nila, iba lahat. Yun na yung last. Yun na yung last. Just imagine the feeling of that woman preparing the last meal. Kung ikaw, last na to, pagkakain, anak, babay na to. Iniisip ko nga rin kung sakaling kakainin nila yon, makalunok ka kaya? Pinapanood mo yung anak mo, subukan. Alam mo when we read the Bible, let the words speak to us. Pumasok tayo doon sa mundo ng salita. Just imagine, pinapakain mo yung anak mo. Alam mo, ito na yung huling kain niya. Gano'n yun kasakit? Nakakita ko yung post ni Liddy. Inaabangan ko lagi yung post ni Liddy. May inatinan siyang libing. Kaklase mo ba yun? Kaklase niya. Namatay yung kaklase niya. Ay, yung tatay ng kaklase. Yung anak niya. Sino ba namatay? Anak ng kaklase mo. Yung anak ng kaklase niya namatay. Na-aksidente sa motor. Tapos, ito yung pinakamasakit na nag-strike eh. Sabi raw, diyan ko nga pinulot yan eh. Isipin mo, dinadampot mo yung anak mong patay. Alam niyo po, isa yon sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng kahit sinong tao ang mamatayan ng anak. Sapagkat in the normal, ang anak ang dapat maglilibing sa kanyang magulang. Pero kapag magulang ang naglibing sa anak, napakasakit to. Napakasakit to. Kaya ini-imagine ko yung pakiramdam nitong babae na ito. Papakainin niya yung kanyang anak. Last na yun. And then this man of God came. Yun na yung last na meron sila. Sabihin mo sa katabi mo, last. Aba, dumating itong man of God. Inarbor pa. Inarbor pa. Hiningi pa yung huli na yon na meron. Amen. Alam niyo po yung I am against prosperity gospel. Yung sasabihin, no, magbigay ka kasi kaya ka pagpapalain ni Lord. No? Huwag kang magbigay dahil pagpapalain ka. No, magbigay ka dahil mahal mo ang Panginoon. Dapat yun ang konteksto natin. Dapat ganun ang isip natin. Huwag tayo magbigay because we expect something just in return. No? Ano yun? Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Yung, kaya ka lang mabait, may gusto kang kapalit? Amen? Parang ganun eh. Kaya ka lang magbibigay, may gusto kang kapalit? Hindi po ganun. Ang gusto talaga ng Panginoon, totoong relationship. Pero, nile-level up nga ng Lord yung pananampalataya ng babaeng ito eh. Amen? Yung last na meron siya, hiningi ng Panginoon.
hiningi ng Panginoon yung last na meron siya. Amen? At minsan, tayo, may mga bagay-bagay sa ating buhay, no? Ang hirap ngang bitawan or ang hirap ipagkatiwala sa Diyos. Kasi minsan, pakiramdam natin, actually, hindi naman last sa atin yun eh. Amen? Hindi pa last eh. Siguro lalo na kung last na yun, ang hirap bitawan. Amen? Siguro kung last na yun, ang hirap-hirap bitawan. Naalala ko yung isang pastor na kaibigan ko, magkasama kami. Kinuwento na lang niya sa akin after. Pumunta kami ng mentoring with Bishop Oriel. Tapos, na-challenge siya dun sa isang message. Sabi niya, I will plant a seed offering. Alam mo, lahat ng pera niya, binigay niya talaga nung time na yun. Pati pamasahe. Ang nasa isip niya, hindi ko sinasabing giyahin niyo yun, ha? Mayroong pangungusap ang Diyos sa kanya nung gano'n eh. Ibigay niya, sabi niya, handa na ako maglakad. Handa na ako maglakad. 200 lang naman yata yung pera sa katawan. Kaya lang, yun na yung pamasahe niya pa uwi. Nasa San Pedro kami, uuwi siya, mamatid. Malayo rin. Tinodo niya. Handa na ako maglakad. Nung binigay niya, nung handang-handa na siya maglakad pa uwi, paglabas niya ng church, yung kapitbahay niya na hindi ko alam kung kapitbahay niya, basta kakilala niya, sakto dumaan, naka-owner. Oy, pastor, saan ka pupunta? Pauwi na. O tama, pauwi na ako sa atin. Sinakay siya ngayon. Tapos bago pa siya bumaba, for some reason, inabutan ng 500. Yung 200 niya na wala, bumalik, sobra pa. Pero hindi ko sinasabi na gawin niyo yun. Kasi, alam mo yun, teka nga, makataya nga. Testing. Huwag niyong susubukin ang Panginoon. Amen? But the woman, what she did, he trusted God. Amen? Nagtiwala. Sabi mo sa katabi mo, nagtiwala. Pinagtiwala niya yung meron siya. Alam nyo, every time that we return something to God, it is a reflection of our trust, of our faith, or ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Alam mo kapatid kung bakit minsan hindi mo maibigay or maisuko yung mga bagay-bagay? Hindi ka nagtitiwala. Amen? Alam mo, maraming bagay yun eh. Kasi kaya nga nag-level up yung pagsubok ng Panginoon eh. Una, doon sa oil and doon sa flour kung ibibigay mo. Sumunod, aba yung anak na yung nawala. Amen? Inile-level, sabi nga ni Pastor Kevin kanina, when God level up our faith, He also levels up our trials. Amen? Kasi ganito eh. Tinan mo yung babae. Tinuruan na ng Panginoon magtiwala sa Kanya sa oil and flour. Nagpakilala na si Lord. Nagpakilala na si Lord. Tama ba? Pinagkulang ba siya? Pero, nung nawala yung anak niya, sinisi niya ulit si Lord. All the while, sometimes we think our relationship with God is already okay. Until we face another level of trials in our life. These trials reveals the real status of our heart and our faith. Amen? No? Nilalabas, wag mo sisihin si Lord. Nilalabas lang talaga niya kung sino na tayo. Amen? Sipin mo, nagpakita na ng himala ang Panginoon. Ilang beses na sino dito sa atin, ang napakaraming beses ng pinagtagumpay ng Panginoon. Ilan dito sa atin, ang marami ng himala ang ginawa ang Diyos sa buhay mo.
Pero minsan-minsan, kapag darating ulit ang panibagong problema sa buhay mo, magtatanong ka na naman kay Lord. Kukwestiyonin mo na naman si Lord. Hirap na hirap ka na naman sumunod sa Panginoon. Amen? Pinapakita, alam mo minsan, wag kay Lord tumingin na gano'n. Tingnan mo sarili mo. Tingnan natin sarili natin. Teka lang. Parang sinisisi ko na naman si Lord, ah. Parang kino-question ka na naman si Lord, ah. Akala ka ba He knows everything best? Tapos ngayon, as if ako na naman ang nakakaalam ng mabuting bagay para sa akin. Naalala ko yung dun sa page, yung nabasa niyo siguro yun eh. Yung merong lalaki na may hawak nung cup ng coffee, tas may nakadanggel, tapos may tumapon na may lumabas na coffee. Sabi ron, bakit daw may lumabas na coffee? Sabi nung iba, kasi daw nadanggel. Hindi, kaya, siguro, pero kaya ang pinakaunang dahilan, kaya may lumabas na coffee, kasi ang laman, coffee. Kung hindi coffee ang laman nun, kung tubig laman nun, ay di tubig ang lumabas doon. Amen? Ano bang lalabas sa'yo pag nadanggil ka? No? Ako nga, hindi pa nadanggil, nakat lang eh. Amen? Ano na malabas sa atin? Kapag nayayanig tayo ng maraming pagsubok ng buhay, anong lumalabas sa atin? Kapag may bago na naman, nung una, praise God, pinagtagumpay ako ng Panginoon, no? Na-promote ako, yung pinagpe-pray ko, salamat, yung business ko, binigay, salamat, yung anak ko, pinagaling. Tapos may bago na naman, Panginoon, ano ba naman? Lord, bakit ganito? Matuto tayong ipagtiwala ang ating buong buhay sa Panginoon. Kaninang umaga sa morning devotion dito sa workers, in Hebrews chapter 5, ang Panginoong Yesus, nung nandito raw sa mundo, palaging umiiyak sa pananalangin. Palagi siyang umiiyak sa pananalangin. Sa Diyos na kayang sagipin siya sa kamatayan. At sabi, dahil sa kanyang pagsunod, siya ay pinakinggan. Si Jesus, sumusunod lagi sa Diyos Ama, tama? At nananalangin siya, pinakinggan. Sabi sa Diyos na kaya siyang sagipin sa kamatayan. Ito tanong, sinagip ba siya? Sinagip ba? Hindi, namatay pa rin. Pero alam niyo ba, up to the last minute, nanalangin ng Panginoon, sinabi niya, Lord, Ama ko, kung po pwede, wag na po tumatuloy. Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya eh. Pero alam mo, sabi pa rin niya, pero, hindi yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan mo ang masunod. Yun ang relasyon na hinahanap sa atin ng Panginoon, na mag-level up yung ating faith kay God. That we love the blesser more than the blessing. The provider more than the provision. Na siya yung mas mahalaga, hindi yung oil and flour. Na sometimes, eto wag sana ako ma-misquote. Last testing doon sa babae, doon sa 1 Kings 17, namatay na yung anak. Anak na. Kasi alam mo minsan, pag yung family na, ang naapektuhan, yanig talaga eh. Amen? Pero alam niyo, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon, kulang man ang harina, kulang man ang langis, nagkaroon man ng problema sa pamilya, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Amen? Magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Hindi po tayo magtitiwala at susunod lamang sa Panginoon. Katulad ng Panginoong Yesus, sabi nga, iniiiyak niya lagi sa panalangin. Sa Diyos na kayang iligtas siya sa kamatayan. Pero hinayaan pa rin ng Diyos na siya ay mamatay.
Mga kapatid, wag mo sabihin na answered prayer ka lang kapag yung prayer mo natanggap mo. Kasi para sa atin, answered prayer kapag yung hiningi mo, binigay. Yung mga no sa'yo, answered prayer pa rin yun. Kasi mas alam niya yung mabuti para sa'yo. Amen? Wag kang magpasalamat sa Diyos kapag nakuha mo lang lagi yung okay. Pag nakuha mo lang yung hinihingi mo, kahit hindi mo makuha, if you truly believes in God, kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ano man yung idinating ng Panginoon, ang mahalaga pinakinggan ka at meron siyang isasagot sa iyo at hindi laging para ibigay ang gusto mo. Amen? Yung anak ko, hinihingan ako ng cellphone eh. Pwede ko naman bigyan, pero hindi ko bibigyan. Sabi ko, kailan ba? Pag mga 12, sabi niya, tagal pa noon. Sabi ko, 4 years na lang yun. Ilan taon na ba yun? Tama ba? 3 na lang. 3 years na lang yun. As if para sa kanya, ang tagal-tagal sa akin. Ang bilis na lang nun. Akala mo lang minsan matagal. Merong tamang timing si Lord kung kailan yan ibibigay sa'yo. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Basta ito ang gawin natin, ha? Ito gawin natin. Anak, pakilabas mo nga dyan. Malachi chapter 3, verses 17 hanggang 18. Pakilabas mo dyan. Loading, tinan mo, umiikot. Oh, loading yan. May Bible kayo? Dapat may Bible kayo. Sige, buksan nyo. Malachi chapter 3, verses 17 to 18. Sabi rito, on the day when I act. Yan. King James to sa akin ay NIV. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Makikita mo rin balang araw ang pagkakaiba ng tunay na naglilingkod sa Diyos. Minsan hindi mo maintindihan ngayon kung bakit magpatuloy ka lang, kapatid, sa iyong ginagawang paglilingkod. Magpatuloy ka lang sa iyong ginagawang pagsunod. And one day, you will see. Kasi tayo minsan naiinggit tayo. Naiinggit tayo, teka lang, bakit yun? Parang ang dami niyang blessing. Samantalang gambling lord siya. Parang mas masaya pa yung buhay niya. Lahat nasa kanya. Buti pa yung gambling lord. Buti pa yung drug lord. Paano naman kaming mga praise the Lord? Sabi rito, one day, you will see the difference between those who serve the Lord and those who do not. Amen? Mga kapatid, sana'y dumating tayo doon sa level ng pananampalataya na higit nang mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kahit yan na yung huling harina at yan na yung huling langis na meron ka. Amen? Kasi andun pa rin yung pagtitiwala natin. God can provide overflowing. Sabi natin lahat, overflowing. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. God can bless you overflowing. Ilagay yung tiwala sa Kanya, higit dun sa harina. Amen?